Ito yung ano pala, pangalawang araw ngayon sa pag-file ng mga candidacy mula doon sa lokal hanggang sa mga doon sa mga senador. So akala ko nga nung kailan ako nagbanggit kahapon na kasama ba? Kahapon ba? Parang nabanggit ko yata na kasabay ba ang mga senador sa pag-file nung mula October 1 hanggang 8 itong filing of candidacy. So natanong ko ngayon sabi ko kasama ba sila ngayon na? Pero kasama pala. So, ngayon ang pangalawang araw sa pag-file sa pagpa-file ng mga yung mga kandidato ng mga senador, congressman, lahat na. So kasama na rin tong itong si mga party list na mga nominado din sa party list. So dito lang ako na curious ditong sa party list ni yung vendors party list ni Diwata. So meron akong video na galing to, kinuha ko rin to sa Rappler dahil dun sa mga interview niya na kung anong pakay niya, bakit kasama dun sa siya sa may party list ng vendors party list. Di naman natin si Diwata naman kasi alam naman natin kung gaano siya kilala sa mga social media, sa kaya yung niya sobrang kilala din sa may Paris Overload. Nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, sikat na to Actually, bago pa nga kami umalis dito, putok na yung pangalan tong Diwata. So, meron akong video dito. Yung iba isisingit ko dito sa video na tong i-upload ko ngayon. Tapos pakinggan nyo yung mga sinasabi niya na doon sa mga press-con niya. Ito yun, video na to. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list. At isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list, pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Wait lang. Politikong-politiko na si Diwata. Nagsalita, pero mayroon tong siya. Mayroon to siyang mga sinasabi pang iba dito sa video niya. Pakinggan lang natin ulit. Di lang po dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawa ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medjanoy, no? Sige. Pakinggan natin yung mga pakinggan natin yung mga sagot niya dun sa nagtatanong sa kanya, mga media, para mabalansin natin kung bakit dumating to siya dito. Ano ba talaga ito? Mamaya tapusin ko yung pag-opinion ko dito, saka yung ko dito, yung sasabihin ko pang iba dito tungkol sa kanya. Magtatanong. Question please. Dwight Lapler. Clarification lang, sir. Pang-ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang-ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party list. Pang-ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Buti nga pang-apat. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, meron din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya.
Okay. Doon sinabi niya na yung mga vendors daw gusto niya matulungan kasi nga daw yung naranasan niya dati na napanood ko yun na pag pinuntahan sila ng MMDA, pinaalis sila sa lugar na yun kasi nakakasagabal yung mga tao doon na kumakain sa kanya, sa kanyang paris, pinagtanggol dito. Namumuhay daw sila ng marangal, bakit daw sila pinagbalik-balikan ng araw-araw. Sabi nga illegal nga kasi nga vendors nga sila, di ba? Ito ngayon, yun ang pakay niya. Tutulungan daw niya yung mga vendors. Paano tutulungan? Na ikalat pa ng diyan sa mga sa mga sagabal na lugar. Di ba meron akong nabanggit nga sa Quiapo na grabing vendors talaga diyan na magulo naman talaga. Dapat ayusin. Ito siya, pakinggan niyo yung mga niya, kung ano ba talaga ang niya. Kung gagawa ba ng batas to o advokasya talaga siya. Kung advokasya man lang, lahat tayo may advokasya. Pero hindi niya binanggit kung gagawa pa talaga ng batas o anong gagawin talaga niya. Pakinggan pa natin to. So, ganon. Sino ba po? Meron pa magtatanong? Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung Okay. tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Yabang, no? Nayabangan ako nito. Parang yung tatlo niyang kasama nga nominate yun sa nominado yun. Yung tatlo na yun na 1, 2, 3, pang-apat lang siya. Parang wala silang bibig magsalita nun. Ibig sabihin ito lang yung mabuka nila. Yabang naman ito, di pang bagay pa talaga ito magiging representative ng mga vendors na mga pinaglaban niya. Bagay kaya to? Pag ganito lang sumagot nga lang dito sa may presko nila. Mayabang. Okay. Tapos isa na lang, Diwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami Ayan na. ng party list groups ang nagre-represent sa Pakinggan mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Ang layo ng sagot niya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan talaga. Batas ang tinanong ng reporter. Pero ang layo ng sagot niya, magtulong-tulong daw sila mga vendors. Ikaw yung dapat tutulong sa mga vendors. Nagkamali yata yung tatlo dito. Bakit ito pinapa-interview? Tuloy pa natin to. Okay, meron pa pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. So binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyong pong party list group? Sinagad. Siyempre magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko lang yung tindahan ko. Ano ba talaga, Diwata? Magtinda ka na lang talaga. Ano ba talaga mo?
Ano bang ano mo talaga? Magserbisyo ka sa mga vendors o talagang hindi ko talaga maintindihan tong ewan ko lang nito. Ang gulo na talaga to. Ang gulo talaga. Bakit tatanggap? Ay nako, pag tinanggap to ng Comelec, di ko alam na talaga. Di ko na talaga alam ang Pilipinas kung anong mayroon ngayon sa Pilipinas. Pakinggan pa natin to ulit yung mga sinasabi niya. Matawa ako eh. So, yun. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Aha! Okay, Why thank you. not? May question pa siya sa likod. Mag-free soft drinks daw siya doon at saka mag-only rice. Nako, ang mga tambaluslos dyan, yan ang gusto nyo. Antayin nyo si Diwata pag manalo to. Kasi may pa only rice na. Kayo mga tambaluslosing dyan sa Kongreso. Wala na kayong problema sa catering nyo. Catering na kayo ni Diwata. Ha? Baka libre pa kayo ni Diwata. Ha? Tuloy pa natin yung mga video nito. Ha! Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng Vendors Party List, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po sa dito po sa party list and sa Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendors Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino ng intensyon naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So yun po, maraming salamat. thank you. Please. Yung karugtong nito, i-upload ko lang. Kasi baka mamaya makapiright din ako sa Rappler. Rappler pa naman yan. Hindi ko lang alam kung i-claim nila yan sa copyright. So ito na lang para maano natin yan. Yung idugtungan natin to. So itong karugtong niya, ito yung video niya. Please. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasabang Yes, politika? first time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors party list? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific yung bill? sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba niya iutang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat maninindang Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, Iha. Yung nasa dulo na girl. Papas lang po ng microphone. Question lang po, paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala, tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino pa po? Sir, isang question lang. Can you tell us lang background lang po ng vendors party list? Kailan po siya finorm?
Ayan, yung vendor party list po, Samahan ng Manindang Pilipino. Nag-umpisa ito nung June 24, 2022. Tapos na-registered namin ito nung January 10, 2024. So, yun, doon po nabuo ang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay street vendors, tapos yung mga nagtitinda sa palengke. Tapos mayroon din naman, member kami na hindi siya vendors, pero ang willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat yung bawat manininda. So hindi lahat ng member dito, mayroon din mga ilan-ilan na hindi sila literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat maninindang Pilipino. Thank you po. Thank you po. Tapos, ito na sa akin. Ayun yung kabuuan niyang video na sabi ko nga, ano bang ano talaga ni Diwata? Magpares pa rin siya o magagiging congressman dyan? In fairness naman sa Pilipinas, kung ito tanggapin tong party list na kung saan ngayon si Diwata, ano na kaya talaga? Magpapasweldo ang taong bayan itong sa magiging itong congressman? Siya nga pag sinita ng MMDA, nakipagtalo siya sa MMDA, nakipag-away siya sa MMDA. Ano na kaya kung nasa siya sa Kongreso, dapat batas na talaga ang umiiral. Di maintindihan niya ngayon kung ano talaga ang batas, kung anong batas ng mga vendors talaga na bawal dyan. Lahat naman talagang vendors dyan, maraming umuukupa sa bawal na lugar. Maglalakad ka nga lang sa may sidewalk, nandun mga vendors, ikaw na lang yung tatapak sa kalsada kasi di ka na makadaan sa sidewalk, sa sidewalk Kasi nandun na nakaharang sila Ako hindi ko sila, against ako sa mga vendors. Ayusin din naman talaga. Di nga naayos sa mga local government yan, sa mga LGU, kung saan malalaking LGU dyan sa Metro Manila. Kung saan kang mga palengke, di ka naayos yan. Tapos ito pa kaya siya. Advokasya nga niya, hindi batas ang pupuntahan niya sa Anong gagawin niya sa Kongreso? Pag nanalo kunyari siya, doon siya magtinda ng pares. Unlimited doon sa kay Martin Romualdez. Ano kaya ang gagawin talaga nito? Ngayon, sige. Pag manalo ka, maintindihan mo talaga ang batas kasi ikaw unang-una ka lumabag sa batas. Ngayon, isa pa itong naayawan ko nitong tao na to. Magsikat ang pupunta sa lugar niya. Pag napapicture, nagpa-vlog, accommodate niya. Talagang maganda siya mag-accommodate. Pero pag mga hindi kikilala nagpa-vlog sa kanya, mapapicture, mayroon nakikita akong mga video niyan o kaya mga upload sa mga social media din na nakasimangot. Tapos naniningil daw yan. Na parang nagpabayad kung nagpapapicture sa kanya. Naniningil daw yan Tapos ito na naman ang niya ngayon. Pautot nitong bruha na to. Iso naman to. Grabe naman to. Pag ito yung aprobahan ng Kumilik, grabe naman Pilipinas, maawa naman kayo. Magpapasweldo kami magpapasweldo ang taong bayan ng ganyan na klaseng party list. Hindi nga natin napakinabangan yung ibang party list dyan sa Kongreso ngayon. Majority dyan sa Kongreso, di natin napakinabangan. Kaming mga OFW, mayroon yata ang party list din. Hindi ko lang alam kung anong party list. Sinong tumayo talaga dyan na magiging representante ng mga OFW. Pero di namin ramdam yun, mga OFW. Tapos ito pa, dagdag pa to. Halimbawa manalo to, paswiluan ng mga sa gobyerno. Yung iba nga dyan na mga party list, sobra nang ang garapal dyan sa Kongreso. Ang okay lang dyan talaga si Marcoleta. Yung party list niya na nagrepresentante sa Kongreso. Mangilan-ngilan lang. Dati si Defensor. Okay yung sa kanya. Sino pa bang mga party list dyan ngayon na napakinabangan ng taong bayan? Makunti lang. Ilang porsyento lang ng mga party list dyan sa Kongreso na napakinabangan ng taong bayan. Tapos ito na naman. Magrepresentante daw sa mga vendors party list. Diyos ko po, kung yan ito mananalo, ano kaya ang purma ng Pilipinas? Mamili nga tayo ng magandang congressman para di nakakagaya na ngayon kung mga sa Kongreso na grabe dyan. Gawa rin yan sa mga pinipili natin na hindi marunong sa batas. Tapos ito pa. Dapat talaga marunong sa batas para hindi tayo mapahamak. Grabe na talaga. Sana naman Kumilik, wag naman to i-approve.
I-disqualified nyo na to. Parang awa nyo na. Kaawa ng mga Pilipino nito. Tuloy na lang yan sa ano. Kung di man siya magiging representante lang sa mga vendors party list. May pare siya. Kaninang umaga nakita ko sa unang hirit eh. Mayroon nga siyang ano eh. Breakfast overload na naman. Quezon City. Focus ka na lang dyan. Diwata. Ay, kung dyan ka sa kongreso, di busog ng mga ano dyan sa mga pares mo. Yung mga overload mo dyan. Ma-overdose yung mga tao dyan sa kongreso. Dyan ka na lang. Pero huwag kang manalo. Kasi kawawa ang taong bayan. Magpasweldo ang taong bayan sa'yo.